Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Samahan niya ako guys. Nawawala na naman sa ayos itong aking kamuning tulis na bonsai. So, i-control din natin dito sa parting taas dahil nangihina dito sa parting baba. Okay, mapapansin nyo dito kulang sa tubo. Pero pagdating doon sa taas, malago. Okay? So kailangan nating i-control doon para makahabol itong mga nandito sa baba. Okay? At the same time, tanggalin natin yung mga tumubo na katulad itong mga to. Ayan o. May mga tumubo. Katulad din ito. Meron din dito. Yan. Ito pa yung mag-aagaw ng mga nutrients sa ating halamang bonsai. Okay? So, let's start. Gupit-gupit lang muna tayo. So, ang kamuning tulis, ito ay napapabilang sa bonsai na hindi kinakalbo. Okay? Hindi dapat kinakalbo ito. The more na makalbuhin mo ito, may chance kang mamatayan ng sanga. Okay? So, trim-trim lang muna tayo. Mahalaga yung pagtitrim ng isang bonsai para yung mga sanga ay lalong sumiksik. Ito yung gagawin natin kung gusto nating sumiksik ang mga twigs. Yung twigs, yun yung mga sanga na nandun sa dulo para mas lalong kumapal. Kapag makapal ang sanga, mas matandang tignan ang ating halamang bonsai. Ang ating materials na ito ay isang kamuning tulis. Ito ay napapabilang sa bonsai na hindi dapat kinakalbo. Dahil mayroon tayong bonsai na kinakalbo at mayroong hindi kinakalbo. So, napapabilang ito, isa siya sa hindi kinakalbo. Ang paghahunt o tamang pagkuha ng isang bonsai materials na ito ay tag-araw. So gustong gusto nila yung tag-tuyot. Agoy. Ano daw? Gustong gusto yung tag-tuyot. Agoy. Kabaliktaran sa kakilala ko. Dahil ang kamuning tulis ay manipis ang kanyang balat. Okay? Kapag taglamig, naabutan ito ng taglamig, mas may chance siyang mamatay. Agoy. Parang siya patay na patay sa iba. Agoy, agoy, agoy. At kapag manipis ang balat ng ating halamang bonsai, mas madali itong ma-dehydrate. So, bawat puno dapat malaman natin kung ano yung kanyang karakter, kung saan siya mahina at kung saan siya malakas. Dahil ang bawat puno din ay magkakaiba ng karakter. Yung iba gustong gusto yung malamig ang panahon katulad ng pine tree. Yan, gustong gusto yung malamig ang panahon kung sila ay i-hunt. Ito naman, dahil manipis ang kanyang balat, gustong gusto niya yung tag-init o tag-tuyot. Ayun. Ang materialis din na ito ay isa siya sa napakabagal ang paglaki o pagtaba ng mga sanga nito. Isa din ito sa pinaka-paborito ko na bonsai materials dahil ang kanyang katawan ay punong-puno talaga siya. Mayroon siyang nibari, may mga korte ang kanyang trunk. So, napakaganda ang trunk nito unlike sa ibang mga puno. So, kapag ikaw ay may alagang kamuning tulis, expect mo na yan yung matagal na mabuo. Parang ikaw, matagal mo siyang inintay para mabuo ang iyong
pagkatao. Agoy. Inugutan na naman. At buti pa ang bonsai, marunong maghintay. Pero siya, wala na. May follow up. So tanggalin lang natin dito yung mga dahon na mga matatanda na para mapalitan ng panibagong sibol ng dahon. Mahalaga din yung malaman mo yung kung kailan sisibol ang dahon nito, para pagdating sa show, panibagong dahon lahat ang ating makikita. Kung mapapansin nyo din, mayroon pa rin siyang extension pot. So ang extension pot, yan yung nakikita nating batya na malaki, para lalong lumakas ang ating halamang bonsai. Maiwasan niya yung panghihina, dahil ang kanyang paso maliit lamang. Dapat marami pa rin siyang nutrients na makukuha na manggagaling dun sa extension pot. Yon ang trabaho ng extension pot, para hindi manghina ang ating halamang bonsai. Agoy, para maiwasan yung marupok. Hindi katulad niya, marupok. Dapat palaging malakas ang ating halamang bonsai, dahil mahirap mag-recover o maghabol sa nanghihinang bonsai. So ang ginamit kong medium o soil sa extension pot, ito ay may halong lupa na. Buhangin plus yung tae ng kalabaw na may kasamang lupa. So ganun lang ang ginagawa ko kapag ang extension, ang medium niya ay may halong lupa, buhangin at tae ng kalabaw. Ang pag-aabuno ko naman dito ay triple 14. Tapos every other weeks papalitan ko na naman ng sulfate. So sulfate and then triple 14. Vice versa lang yon, every other week. So ito yung kanyang itsura ngayon after niyang magupitan. Antayin ulit natin ito na sumibol ulit at gumanda ang ating halamang bonsai. Hindi natin kinalbo dahil napapabilang ito sa bonsai na hindi dapat kinakalbo, para maiwasan yung mamatayang ka ng sanga. Ayan, ito ay multiple trunk na bonsai. So ayan, natapos na nating gupitan at ito na ang kanyang itsura. Bumalik ulit ang kanyang alindog. Agoy. So kung iikutin natin ng 360, ito yung magiging kanyang itsura. Ito yung kanyang harap, dahil ang bonsai mayroon siyang harap, may katawan, may kamay, may likod at may ulo. Ayan, palagi nating tatandaan yan. Yun ang dapat nating i-provide kapag bumubuo tayo ng isang bonsai. Ayun. Okay, so nakita nyo na yung kanyang itsura. So ang tanda ng puno na ito sa akin ay 4 years old. Okay, ito ay kamuning tulis, local tree na nakikita lang sa mga paligid-ligid. Yan sa paligid natin, sa mga tabi ng daan, nakikita lang ito. Ito ay kamuning tulis, sa Ilocano, Bannase. Okay, so maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye.